Nowadays kasi parang it's becoming more popular, the concept of the gut-brain-skin axis. What are examples of skin conditions that are related to gut health? So, kasama dyan yung acne. So acne talaga. Acne talaga isa, kasama siya. How would you advise, say, a person who wants to like start taking care of his or her gut? Subukan mong mag-detox. Ano ba mag-detox? Okay. Yung ba yung wala kang kakainin? Hindi. Ano? Bawasan mo yung kinakain mong masama. Okay. At saka, detox with stress as well. Mahirap. So, kasama yun. So, dyan napapasok yung mga social media natin. Patay tayo dyan. Masyado stressful. Maraming natatamaan dito sa kwarto na to. In the realm talaga, of skincare, nauuso na siya ngayon, yung probiotics. Okay, probiotics. Can you explain to us what it really is? Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's Derm Dialogue episode, meron akong very, very special guest na actually in the content creation world, he's one of my idols. But before I delve into it, let me first introduce to you Dr. Dex Macalintal. Isang tanong, ano ba itong Botox at para saan ito? Hello and welcome ulit sa isang episode ng Ask Doc Dex. Welcome to your podcast for everything health and wellness. Hey there, welcome to Doctor's Notes. Hello po, magandang umaga, tanghali o gabi. Anong mga oras ito pinapanood. And thank you for having me. Dex, tell everyone what your specialty is. Okay. So, I am Dr. Dex Macalintal. I am a certified primary care family physician from the PAFP. And I am also a lifestyle medicine specialist. I am a diplomate of the International Board of Lifestyle Medicine. I am also a clinical nutritionist. Yun yung keywords doon, lifestyle medicine, clinical nutritionist. Kasi pag-uusapan natin ngayon is, ano ba yung relationship ng kinakain natin sa skin? Kasi sa mga common questions that I always get, Dex, Doc, nakaka-cause ba ng acne yung kinakain ko? Nakakalala ba ng mga eczema yung kinakain ko? Nakaka-affect ba sa mga skin conditions that I have yung kinakain ko? So, yun yung focus natin today, guys. And instead of just me talking about it, I thought it would be best to actually invite an expert with a lot of experience. Kasi nga, kami, we know a little about it, di ba? Kasi pinagdadaanan naman namin, binabasa namin. Pero iba kasi yung meron ka talagang experience. So, yung unang-unang tanong ko sa'yo, Dex, is, ngayon nowadays kasi parang it's becoming more popular, the concept of the gut-brain-skin axis. Diba? Parang if you think about it, anong relasyon ng tiyan sa utak tsaka ng balat? But you would be surprised kasi meron talaga. And although I can explain a little bit about it, I think you would be the best person to do that. Yeah. Okay, ganito kasi yan. Meron kasing very intricate connection yung tiyan mo to your brain and going to your skin. And actually, not only the skin, to the different parts of your body. Yes. Remember na yung connection na yan, dati ko pa sa hormones, Correct. no? Yung iba pang mga cell signaling pathways natin, magkakasama yan. No? Even the bugs inside you. Yung gusto ko yung term ngayon, bugs. Yung bugs. Yung bugs is yung mga friend mo na nasa loob ng Microbes. cell mo, the microbes. Yes. Na you have trillions of trillions. At na itong mga to, makaka-apekto to sa iyong tinatawag na assimilation system. So the assimilation system is composed of a lot of things. So kasama dyan is yung digestive system mo, Correct. even your skin, no, and kung paano niya dinadigest yung mga pagkain na nilalagay mo sa loob. Okay. So remember also that the gut is the center of your immune system. You have 70% of your immune system Sa housed tiyan. in the gut. Yeah. Okay. And then the other 30% is distributed to the skin, to the nose, to the mouth, to the vaginal tract of the woman even. So, lahat ng yan, very connected. So, kaya minsan makikita ninyo, mayroong mga sakit na, uy, pagka kumain ako nito, yan na, nagkakaroon na ng acne, nagkakaroon na ng eczema, no? Nagkakaroon na ng mga wheals. Very ano dyan, yung kunwari, kumain ka ng something na allergic ka, magkakaroon ka na ng wheals. Correct. No? And then meron din namang iba na kapag ka nagkakaroon ka ng intolerance to the foods, nagkakaroon ka rin ng eruptions. Not naman na agad-agad, Yes. pero po pwede later on in life. Correct. Nung bata pa ako, meron akong lactose intolerance. I think it's common in Asians. Very but common in I got over it. And speaking of which, di ba you mentioned skin conditions? So, parang as a follow-up question to that, what are examples of skin conditions that are related to gut health?
So, kasama dyan yung acne. So, acne talaga. Acne talaga isa, kasama siya. Okay. No? At Can you explain a little bit more? yung acne how? kasi, marami din siya, di bang, pinanggagalingan. No? Say, Yeah, for it's alam naman natin, di ba, Yeah. parang from my videos, it's basically hormonal. Yeah, hormonal. O yun. Yun yung key term. Yes. Hormonal. Kasi kapag nagkaroon ka ng derangement in your hormones, problem na siya. Yes. Halimbawa, at the background of PCOS, na you're having insulin resistance, Yes. and you're eating more and more and more foods that would really increase your insulin resistance pa. Problema yun. Halimbawa, hindi naman natin pa pwedeng i-alienate lang si carbs. Yes. Kasi meron din tayong konsepto ng tinatawag na intramuscular fats or taba sa loob ng muscle cells. So kapag ka sobra din yung taba na nakakain mo, specifically mga saturated fats, iga-gum up din niya yung mga receptors ng insulin. Kaya mangyayari, magkakaroon ka pa ng more insulin resistance. Correct. So you don't focus on carbs lang yung problema. Yes. You also focus on the problem din ng mga unhealthy fats that you're eating. So, kasama din dyan, yun nga, yung unhealthy carbs, yung simple carbohydrates natin, yung very refined carbohydrates. Mga white Yan, rice, Mga yan. white rice, mga white bread, mga white pasta. Pwede talaga if in excess. Correct. Yun. Pero kung tama lang yung portions mo, pwede kang okay lang. Kaya yung iba, katulad ko, kumakain naman ako ng white rice. Kumakain din naman ako ng white bread. Wala ka naman acne. Wala naman akong acne. No? Kasi, kinokontrol ko yung portions ko. Correct. Tapos, bukod dyan, pagka sinabi kasi nating dieting, hindi tayo nagpo-focus na, i-restrict mo to. Correct. Kami mga dietitians kasi, ayaw namin na, sasabihin namin na, ilimit mo to, tanggalin mo bawal to, yan, bawal to, bawal bawal to. yan. Kasi yung tatatak sa isipan ng mga tao eh. Anything that's negative, tatatak sa'yo. Correct. No? So kami mga dietitians, we delve more on the positives. Yeah. So the positive prescriptions would be, you have to eat more complex carbohydrates. Ano ba, like, ano yung Halimbawa, wheat? mga wheat, mga brown rice, fiber, high in fiber. Tapos, you have to eat more foods that are rich in vitamins and minerals. Gulay, prutas. So, yung fiber, which is also microbiome strengthening. So, mga ganon. So, hindi po pwede natin na i-alienate lang natin na tanggalin mo isang food group, gagaling ka na. Mahirap yun. So, yun din yung sinasabi ko, guys. Kaya kasi ako sinasabi ko sa patients ko when they ask me if food causes acne. It's not a direct cause. It's not a direct So, cause. hindi mo sabihin pag kumain kami ni Dex ng white rice, biglang may acne na kami. Yeah, Hindi. ganun. Yung explanation niya is because it affects yung main culprit ng acne, which is yung hormones. Yeah, the hormones. O yun. So, yun pala explanation. Yun. Also, Yeah. kasama din dyan yung eczema. Correct. So, kasama din dyan yung mga wheels mo. No, yung kapag ka nagkakaroon ka ng food intolerances, no, yun yung magiging kadugtong din yan. Okay, because they're all connected. They're all connected. So, parang your skin is sort of a signal that something is going on within your gut. Ganun. Yes, parang ganun. It's one of the signals. Yeah. No, kasama din dyan sa signal na yan. If you're always constipated, kumarami pa na nakit yung tiyan mo, or always burping, meron ka metallic taste sa mouth Correct. mo. Yun yung tawag natin ng mga dysbiosis. No, so you also take a look at not only the skin, but also inside the mouth. May makita ka minsan, may mga crescents dyan no, sa soft palate mo. So, Ay, ganun ba? Yeah, may ganun. So, Silipin ko ang soft palate ko mga. tingnan natin. So, there are, ginagawa kasi namin yung nutrition-focused physical exam. Oh, very very specific na yun. Yes, so for more precise medicine, yung nutrition-focused physical exam would tell you, or your physical examination would tell you, kulang siya ng vitamins, minerals. Oo nga. So, sige. So, for example, ako, I want to be more, ano matawag doon? Deliberate in improving like my gut health. How do I start? Parang ang hirap di ba? Like, kasi for example, we live in a very fast-paced life, Yeah. di ba? And sometimes, parang we reach out doon sa pinaka-convenient na pagkain, di ba? Like, fast food, ganyan, or alam mo yun, yung parang instant, ganon. So, how would you advise, say, a person who wants to like start taking care of his or her gut? Number one is to listen to your body. Okay. So, how do you do that? You take a look at your skin. You listen kung nagkakaroon ka ba ng problema sa Ako tiyan. lagi masakit yung tiyan. Lagi masakit yung tiyan mo. So, pa-work up muna natin. Paano gagawin? Okay. Una dyan, ultrasound. Baka naman organic cause. Baka naman meron kung ano. No? GERD. Kung GERD naman yan. So, kung GERD yun, that could be a signal na either sobrang taas ng acid mo or sobrang bagsak ng acid mo. Yun. Kasi baka sa sobrang taas ng acid mo, hindi ka na nakakain ng ayos. Or sa sobrang bagsak ng acid mo, hindi mo na may metabolize yung protein. Hindi na digest. Hindi mo na digest. Feeling ko mas ganun. So, kung ganon, halimbawa, long Siyempre term. ako yung nag-consult, di ba? But anyway, sige, Yeah. let's use me as an example. Okay. Katulad nun, halimbawa, hindi mo nga nadadigest ng tama yung pagkain mo, so you need more acid. Okay. Parang ganon. So, paano gagawin mo dyan?
dyan papasok yung mga foods na medyo mataas yung acidity like vitamin C. Yan. So magdadagdag ka ng ganun. No? And then, after that, tingnan mo rin yung skin. Nagbabago ba? Meron ka ba talagang mga breakouts? Yung kapag ka meron ganun, let's start taking a look at your food record. Anong kinain mo for the past 7 days? Okay. Check mo. Uy, pero totoo yun though. Kasi, di ba, for example, if you're acne prone and you didn't sleep, tapos medyo unhealthy yung food, mas nag-breakout ka Mas talaga. nagbe-breakout ka. I mean, like I said, it's not a direct cause. Pero meron talaga. Meron talaga eh. Tingnan mo, for the past 7 days, ano yung kinain mo? Yeah. Kung talagang panay-processed foods yan, baka kaya ganun. Isang nakako-contribute siya doon. No? And then, after that, subukan mong mag-detox. Ano ba mag-dito? Okay. Yung ba yung wala kang kakainin? Hindi. Ano? Bawasan mo yung kinakain mong masama. Okay. At saka, i-detox with stress as well. Mahirap. So, kasama mo yun. So, dyan napapasok yung mga social media natin. Patay tayo dyan. Masyadong stressful. Maraming natatamaan dito sa kwarto na to. Ako rin, napapansin ko rin na kapag stressed ako, Yeah. meron isa dalawang pimples na lalabas dyan. Oo nga. Ayun. Yeah. Tapos kapag nagkakain ako ng, kunwari, ito na, aamin ako, lagi akong nasa shoot these past few days. So, lagi kami nasa fast food, ganyan. Yeah, kasi yun yung pinaka-convenient. Very convenient, ganyan. Yeah. So, ang good days ko lang is when I'm at home or when I'm in my condo unit na nandoon yung talagang mga foods ko. Pero during the day, yan na, fast food. syempre. So, how do you counteract? So, you counteract with adding more foods that would be good for you. So, Okay. magbangko kayo ng gulay, prutas, at gawin yung mga Supplements, ano ka ba? Are you a fan? Like, kasi ako, admittedly, and everyone knows this. I mean, not everyone, but those who follow me, supplements ako. Kasi I really know that hindi talaga ako healthy kumain. Parang, dahil alam ko na hindi ko nakukuha yung nutrients ko from the food, I take supplements. I also take supplements. Okay, so you're okay with supplements? Yeah, I'm very okay with supplements. Lalo at alam ko na meron akong, pagka tinignan ko yung sarili ko ngayon, mukhang kulang ako ng biotin, mukhang kulang ako Ako ng sobrang B6. weak ng nails ko din. And I Ganon. know it's because I lack micronutrients. Oh, yan nga. Sa akin kasi, sanay ako makakita ng micronutrient deficiency sa kamay, Correct. sa mukha ko. So, nakikita ko. So, I take supplements. Ano yung sa'yo? Multivitamins na yun. Oo. Pero So, kasi, halo-halo na. Halo-halo na yun. Pero kasi tinignan ko muna, pagka kasi medyo, yun nga, alam mo na kung ano yung dosage. Correct. So, you take a look at everything. Yun kasi. yung hindi namin alam eh. So, parang syempre, we just follow the prescribed. Yeah, you just follow the prescribed. Ako kasi medyo OC na ako. So, I take that to protect me, myself, Correct. my inner self. Yeah. My inner self. my internals. Ako naman nag-iya. my internals. And that would radiate sana sa outside. Yun yung premise. No, kumbaga parang nourishing you inside and making you glow outside. Parang ganon. So, I take supplements. No, kasi alam ko na kulang kinakain ko, lalo pagka eto na. Yes. Season 2 na kami ng Dr. Next Door. Kaya, Oo, panoorin nyo daw yun guys. Dr. Next Door. Nag-vlog. Every Saturday at 11:30 a.m. at sa 1PH. So, yun, parang alam ko kasi na hindi maganda yung kinakain ko. So, I take supplements. Okay. So, kasi yun naman yung purpose guys ng supplements, diba? It's supposed to, I guess, replace, hindi naman replace, but punuan Yeah. yung kulang. Punan yung kulang. Diba? Kaya nga siya tinawag na supplement. Correct. It is so that kailangan meron ka pa ring base na nakakain mo. Yun lang yung Kasi very common question din yan. Kasi meron talaga mga against, di ba? So, hindi naman natin sinasabi na parang palitan mo na yung kinakain mo ng supplements, di ba? Yun nga yung pupuno sa mga kulang eh. and that's the problem with social media right now. Yes. Once you say something na parang, uy, I'm for this one. Dinalagyan ka na nila ng words inside your mouth na you're against the other one. Oo nga, Walang yun nga ganon. eh. Oo. Walang Iba-iba ganon. kasi walang Walang decahon sinabi. kasi, lalo na medicine, di ba? Parang pwede naman na ito lang yung tinitake mo, or ito. Kung ano yung kailangan. Kung anong kailangan mo. Di ba? Okay, so Dex, itong next question ko, sure ako na sobrang marami kang alam dito. Kasi in the realm talaga of skincare, nauuso na siya ngayon, yung probiotics. Okay, probiotics. So not a lot of people know about it yet. I know that it's been present for a long time na, di ba, nung mga bata pa nga tayong Lactobacillus Shirota shirota strain. strain, yung mga kaedad ko, alam nyo yan, yung naglalako, di ba? So it's been present for a long time, but no one really quite understood what or understands what What they're for, probiotics is. di ba? Pero ngayon kasi, not only is it being marketed as in oral form, but even in skincare. I'm sure yung mga ano dyan, maraming mga skincare products na contains probiotics, prebiotics. So, can you explain to us what it really is? Simply put, meron tayong tinatawag na prebiotics, probiotics, and postbiotics. So, prebiotics, kumbaga isipin mo, yan yung raw material sa isang factory. Okay. Halimbawa, sa factory ng paggawaan ng papel,
yung prebiotics, that would be the trees. Okay. And then, itong mga trees na to, yan yung kumbaga, parang raw materials. Para maging papel siya, kailangan mo ng probiotics, which would be the workers. Okay, okay. No, the workers would work on the raw materials. Oo. And then, yung good product would Okay. be the postbiotic. Okay. So, the postbiotic would have the benefits na nagawa Makukuha noon, mo. na makukuha mo doon. Now, yung probiotics, good sila kasi yan yung good bacteria na nasa loob ng So when cell you mo. talk about probiotics, bacteria siya. Bacteria sila. They are microbacteria. No, yan yung O kasi di ba we have probiotics. naman talaga in our bodies, di ba? Parang hindi naman lahat ng bacteria kaaway, di ba? So, meron tayong maraming bacteria sa tiyan natin. Sa tiyan natin, doon yung good and bad bacteria. Okay. So, basically, kumbaga parang sa mga henerasyon natin na nanonood Nadamay. nanonood ng mga anime, nanonood ng mga kampo ng kadiliman versus kampo ng kabutihan. Pag mas marami yung kampo ng kasamaan, pumapangit yung tunog, di ba? Okay. So, Parang nagkakaroon ng magulo. Nagkakaroon ng magulo. Pagka mas marami yung kampo ng kabutihan, mas gumaganda yung mundo. Okay. So, ganun din sa loob ng tiyan mo. So, paano mo pararamihin yung kampo ng kabutihan? Sa pamamagitan din yan ng pag-feed din sa kanila. Okay. At yung i-feed mo sa kanila would be the prebiotics. Prebiotics. Yes. Okay, naiintindihan ko na siya. Ayun. So, pagkain ng probiotics or ng mga microbacteria, the good bacteria, yung prebiotics, para dumami sila. So ano example ng prebiotics? Inulin, galacto-oligosaccharides. Sugars. Good sugars. Good sugars or from the good carbohydrates. Like The mga- fiber. Yung mga Okay. inulin So na yun yan. yung food. Those are the prebiotics. Those are the prebiotics. Ano yung bad? Ang bad would be yung Simple mga... sugars. Yung mga yan. Kasi, at saka yung mga magpapataas ng mga enterococcus, yung mga ganyan. Yes. Yan, yung mga bad bacteria. Correct. Yan, yung mga sobrang dami ng saturated fats. Yan yung magpapataas yan. Yung magpapataas ng mga inflammation sa katawan. Yes. Oo. Yun. And then the postbiotics would be, again, the byproduct of those. So ano yung mga iniinom na probiotics? Yan, yung mga ininom na probiotics, meron tayong mga strains. Iba-iba Okay. sila. Not all probiotics are created equal. Okay. Kasi yung mga nasa market natin, yung nasa market natin, ang dami niya na makikita mo, o merong Bacillus clausi. Yun lang yung laman niya. Merong isang variant na 2 billion colony forming units, meron namang isa na 4 billion. Okay. Okay. Ilang Para sa- kailangan mo? Ilang billion? Depende sa pangangailangan mo. Yung gut defense, kumbaga, yung tinatawag nila na gut defense, is for everyday use. That's 2 billion. Pero kunyari, nagkaroon ka ng diarrhea, nagsuka ka, nagkaroon ka ng problema sa tiyan, you need to restore. Yun ang sinasabi With sa the studies, 4. with the 4 billion. Pero that's for Bacillus clausi. Okay. You also have Lactobacillus acidophilus. You also have Lactobacillus reuteri. Iba-ibang doses. Iba-iba sila. Paano malalaman? Kasi actually, just recently yung buong family namin, nagkaroon kami ng gastroenteritis. Tapos binigyan kami ng pedia ng kids ko ng ano. Oo, yun. Oo, yun. Yun na nga yun. Yung sinasabi. Yun na nga yung So, yun yung sinasabi ko. Bacillus clausi. That's the Bacillus clausi. So yung isang ganun, ilan naman? Depende. Depende doon sa binigay sa'yo. Kasi yung dalawa nga yung variants na ngayon. Meron isang defense, meron isang restore. To restore, baka restore binigay sa'yo. Kasi parang yung dosage for adult is 2. Ayun, so more likely that's the restore. Restore. Yun. Yun yung 4. The So 4 billion. parang bumalik sa dati. Para bumalik sa dati. Yung Bacillus Kasi clausi. nakatulong talaga siya. As in, Makatulong like, in talaga 2 to 3 days, we're back to normal na. ganun yan. But can you take it every day? Ano can take yung it bad every day. effect pag lagi kang Wala naman. For example, yung Lactobacillus Shirota shirota strain. strain. What if kasi di ba masarap siya, di ba? What if I take 2 or 3 a day? Alam mo kasi, yung Lactobacillus shirota strain mismo, Oh, okay siya. okay. But the problem is, kung masyado matamis, yun Yes. yung problema. Ah, Yung medium kung saan siya nilagay. correct. That's the problem. Matamis nga siya. Matamis siya, di ba? Ayun. So, finid niya yung bad bacteria. Parang medyo ganon. Pero at least you still have the good bacteria Correct, inside. correct. Yung iba naman kasi, they're really just probiotics inside. Yung mga yogurt, ganyan. O yogurt kasi, sometimes they are parang impregnated or fortified Okay. with the probiotics. Probiotic. The probiotics, yeah. Okay. But the yogurt itself is a medium for the prebiotics. Okay. So, wala siyang prebiotics. Isa na mismo. Siya na mismo. Siya na mismo. Grabe, nalito. Pero anyway, nagigets ko na. So, Nagigets ko yung kumbaga, concept. actually, merong mga mixture na niya na mabibili mo na may kasama na siyang prebiotic and probiotics. Hmm. They're actually called as synbiotics. Okay.
So, question. Di ba yung mga binibenta nga na may powder form, may... So, ano yun? Buhay yung bacteria sa loob? So, iniinom mo siya, tapos buhay? Or... Depende sa pagkakagawa nila. Okay. So, sometimes they're attenuated. So, weekend. Parang Weekend. ganun. Yeah, weekend. Okay. And then, pagka nasa sa loob ng tiyan mo, make sure that it's not expired. Pwede silang ma-activate. Okay. However, the problem is, and this is actually the contention of the gastroenterologists, paano ka sure, di ba kakapasok yan sa loob Yun nga. ng buhay pa rin? Meron kang acid. Yun nga. So, Yun. paano nga yun? So, sabi nga natin, not all prebiotics and Are probiotics in the market are created equal. Kasi, meron diyang mga stabilizers. Yung iba may stabilizers, yung iba wala. So, yung mga wala, hindi natin sigurado Oo nga. na baka scam lang yung iba. So, how do you make sure? You don't know sa ngayon. No. So, hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam. Yung mga sikat na binibigay sa inyo ng mga doktor ninyo na may mga studies, yes, pa pwede. Yun nga yung, Yes, yun, yes. meron yun. Pero yun, proven talaga. Pag Proven nag-travel talaga. ako, nagbabaon ako nun ni Just in Eh, case. kasi nga, proven talaga siya. Correct. Oo. O, yung iba naman, meron ding isa. Okay. Ayun, okay din yun. Na-try na din ng anak ko yan. Oo. Kasi yung mga kids ko sobrang sensitive lang siya. Nagbana sa akin. Okay din naman yun. Na-try ko din Oh, yun. kamusta siya? Okay din, Diba? okay din. Kasi nga may studies. Oo nga. So whenever you're confronted with these stuff, syempre, ito na naman, dadaanan naman yung pagiging doktor natin. Now, may RTB na ba yan? Yes, automatic kasi yun sa amin, guys. Na parang hindi ibig sabihin because it worked for this brand. Pag ginaya, exactly. Parang, di ba? Siya ganun eh. Oo. Kasi iba yung iba yung Ano bang ano nila, strain? lactobacillus yun. Yung Bacillus. Bacillus clausi. Bacillus clausi and lactobacillus. No, sige na. Oh, sige. Bacillus clausi. Okay. Iba pa. Teka, check ko. Ako, yun yung sabi ko sa'yo, like, I have a little bit of background and from what I understand, compared to yung ini-ingest natin ng mga ganyan, yung sa skincare, wala talaga siyang bacteria. Ang alam ko, ang meron lang siya are prebiotics and yung mga lysates or ferment. So, but they still call it probiotics. Because of the recall. Yes. Kasi parang ang hirap na sabihin mo na prebiotics, postbiotics. Kasi hindi mo maintindihan. Anyway, since ferment sila, kumbaga makikita natin na local kasi yung effect eh. Nandiyan dyan eh. Correct. Hindi So, ka- ang ina-affect na is the flora. The It's flora normal flora ng skin. na nandoon na. Correct. Eh, sabi nga natin, the gut is housing 70% of the immune system. Yes. And you do not know saan siya pupunta after. Correct. Parang ganon. Eh, ito, yung mga skincare na mayroong probiotics, prebiotics, whatnot, at least nandun na sila. So, alam mo, So, locally, mas direct effect. So, parang ganon. Gets. Oo nga, tama. So, parang, at least ikaw, alam mo, na, uy, Yeah. doon mo intended, pasok yun eh. Correct. Hindi katulad oo. ng parang ay may problem ako with my immune system and then ang target ko is my skin. Tapos magte-take ka ng probiotics. Thinking So, hindi mo na daw- alam. Hindi mo alam kung saan siya Oo pupunta. nga. Alam mo, same idea yan with vitamin C. Ganun Kasi din. sabi namin, Oo. yung oral vitamin C is very, very different from the topical. Yes. Kasi nga, tama ka. Pag Nandun na ininom siya. mo, hindi mo talaga alam kung saan siya pupunta. Saan siya pupunta? Punta ba siya sa kidneys mo? Punta ba siya sa Correct. lungs mo? Or whatever? Hindi mo. Oo nga, no? Ang galing. Oo nga, tama. Ganun siya. Because if you put it on your skin, it will affect the normal flora of the skin. Off the skin. Kasi direct na siya eh. Parang nalagyan mo na doon eh. Kamukha din ng mga ano natin, ng mga lotions din. Correct. Tama, Nandoon na siya. Oo nga. So, yun pala yun. I also find it hard to believe that probiotic skincare contains live organisms. Kasi nga may preservative siya, di ba? So, malamang pag ganun, mamamatay na yun, di ba? Yun. So, yun na nga, parang unlike yung probiotic na iniinom, Oo, na matagal naman na napag-aralan. yun, yung skincare, parang since it's new, I guess, meron pa rin Oo, at saka kasi controversies. may controversies pa rin kasi to give a very brief background. Recently kasi I flew to Singapore and then I met with the scientists who are really into the probiotics and microbiome. Yes. Ngayon pa lang natin nalalaman after 20 long years kung ano yung ginagawa ng microbiome sa tao at Correct. yung ginagawa ng tao sa microbiome. Yes. We're just Scratching the surface yes, pa lang. we're really Yeah. just scratching the surface eh. Kaya nga, sabi na hindi lahat ng probiotics are created equal because one probiotic has Bacillus clausi, the other one has Lactobacillus reuteri, another one has Bifidobacterium BB12 and with Lactobacillus acidophilus. So, iba-iba.
Tsaka iba-ibang tao, iba-iba din yung Iba-iba rin composition, di pangangailangan, ba? So oo. parang hindi naman ibig sabihin, parang work to sa akin, gano'n din sa'yo. Ganun na nga. So kaya, right now, we're still waiting for the studies to be completed. Correct. So that we can have a clinical practice guideline. Ayun. Di ba very interesting, guys? There's a whole new world on our skin, di ba? Na that can help us and make our skin look better and feel better. And with your food, Yeah. ano yung dapat mong kainin? Correct. Hindi na feel ko talaga yan eh. Ako na-feel ko, like, for example, ngayon, because of stress nga, parang yung sinabi mo na indigestion, na-feel ko yun eh. So, right now, I'm actually avoiding meat. Kasi every time I eat meat, hindi talaga ako ang tawag doon, yung na-empacho ka, parang hindi ka nagkakaroon. So, ngayon, parang I'm eating more seafood, ganyan, and I feel better. So, and it really affects din, talaga, meron talaga siya effect sa entire body mo. Ganun talaga siya kasi, sabi nga natin, ang pagkain ay medicina or food is medicine. So, since food is medicine, medicine has its toxicities. Correct. So, pwede rin na ganun din yung pagkain. Oh, ayan guys, yun super interesting. I'm sure sobrang daming tanong ng mga nanonood nito. But, we don't wanna keep it too long kasi syempre, baka naman nabuboring na kayo. But anyway. Nanonood na ba talaga? Oo, hindi, but actually, I know that it's an interesting topic and we may have missed a lot of questions na gusto nyo itanong. So, feel free to Yeah. put them in the comments below. And you can reach out to me or either sa akin or kay Doc Dex kasi he also has a channel. Doc Dex, plug mo naman yung channel. Okay, it's Dr. Dex Macalintal on YouTube, it's Dr. Dex Macalintal on Facebook and on TikTok, and Dex Macalintal on Instagram. Tsaka yung show. Okay. Yeah. So, we also have a show. It's called Doctor Next Door. We air on 1PH every Saturdays, 11:30 a.m. So, season 2 na kami. Mag-launch kami ulit October 26. Ayun, o diba? Hindi, sinasabi ko sa inyo, diba, parang one of my mentors, kahit na younger siya sa akin. Kasi nauna siya, and then I remember I would text you before, diba? Text ba or sa IG? IG. Yun, tinanong ko siya, sabi ko, hi Doc. Ganyan, parang nagtatanong-tanong ako about social media. But now, yun na nga, natuloy na din. Matagal na namin ito pinaplan. Actually, matagal ko na siya kinukulit. But, buti na lang pinaunlahan tayo ni Doc Dex. Ano naman, anytime. Ayun. If you want a part 2, comment on. Oo, yun. Kung gusto nyo ng part 2, and please don't forget to like and subscribe not just my channel, but also Dr. Dex. And let us keep this conversation going as usual. And please, guys, put in yung comment section. Okay? Thanks, Doc Dex. Thank you, Doc. Bye!